mayroon na mga empleyado itong GSIS building na ito para sila ang magkumpuni kung ano man yung gusto ng isara. Bakit kasama pa sila? Pala sa GSIS building at wala kayong aarestuhin, bakit kailangan pa magkaroon ng drilling? Bakit kailangan pa samahan ng mga ahente na ito na may aarestuhin sa Senado? Ilang minuto pagkatapos nito, tignan nyo pakinggan nyo, sabi ng babae, alas 4, nag-announce daw si Senator Bato na may aaresto sa kanya. Sabihin na natin walang tao, walang mga ahente sa Senate. Pero yung mga oras na yan, sinabi rin sa video doon ni Mamang Direktor na pinaalis na yung mga tao niya dyan. Pinaalis na ang mga tao niya dyan. Maana raw si Senator Bato, 11 a.m. Confirm. Sino ba naman hindi aalis doon? Ano ba si Senator Bato? Wala naman siyang Mama, ikaw tagapagsalita dyan. Ma'am, wala hong contempt order si Senator Bato sa Senate. Pumunta nga siya doon malaya siyang pumunta doon Di malaya din siyang aalis. Ano ba problema doon? Bakit nanggigigil kayo kung wala na si Senator Bato doon? At bakit nanggigigil sila kung nakaalis si Senator Bato doon? Kung wala naman palang arrest order para arestuhin si Senator Bato! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe na ho ang kasinungalingan, Halatang halata na at huling-huli na, tinatanggi pa. Lalo na yung nagsasalita sa Malacanang. Talagang ibang klase ho. Bakit paano yung masabi na Kuya Goods? Narinig niyo ho ba yung pronouncement kahapon ni Secretary? O spokesperson talagang hindi mo ba alam kung saan pinupulot yung mga sinasabi? Dito napa-interview na ho si Director Matibag. Dito sa interview na to, malalaman mo na kung ano yung nangyari. Bakit doon sa pronouncement ng babae ni parang, kailangan siguro pagtakpan, ganun lang yun. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating talakayan, like, share, samahan mo na rin na subscribe at i-bell all nyo po para madali kayo makapanood ng ating mga ina-upload na video. At sa dulo ng ating video, paulit-ulit, yung shoutout segment natin. Andiyan lang po yung join button sumali na po kayo sa ating komunidad. Ipasok natin yung pronouncement dito. Interview to Kailan ba to? Nung nakarang araw, yung kasagsagan ho ng sa Senate na merong nababalitang pumasok na may mga dalang mga laruan. Tinanggi ng mama pero kita pa rin sa video rito na meron naman talagang laruan na dala-dala. Pasok natin ito. Para maliwanagan kayo kung sino talaga yung nagsisinungaling. May 7. Sige. Magandang gabi po, Ma'am Vicky Morales at sa lahat po na nanonood sa GMA7. Salamat po sa inyong paunlak na kami pa-interview po dito. Good evening, Director. Opo, good evening po. Maraming salamat po sa pagdating nyo, Opo. Bigyan niyo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, na Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please, shed light, Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Okay, yun na, sinabi ni Sir. Sir naman ay isang director ho ng NBI. Wala siya sa pangyayari. Ang katanungan lang ho ng taong bayan, kung wala naman palang aarestuhin at hindi pinapa-aresto si Senador Bato nitong mga sumunod na araw, bakit noong unang araw na wala namang nangyayaring ganyan, bakit pilit pumasok ng mga taga-NBI? O sabihin natin hindi naman pumilit pumasok, pinapasok
ng dating Senate President na si Tutasin. Kung halimbawa ho ay hindi na ho at wala naman talagang kailangang arestuhin, ang tanong ho, bakit doon sa GSIS may namataan ho ng mga ahente na may bit-bit na baril at merong naka-full butter gear pa sila, nakasuot pa sila ng bulletproof. Ang tanong doon, bakit tinatanggi na wala naman daw dineploy sa Senate? Yung mga sumunod na pronouncement sa GSIS na lang daw meron. Katunayan, nakiusap nga ako sa inyo pong report, si Jan Consulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning. dito Yun! sa Sequoia. 3-day workshop. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na paalisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, i-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Yun maliwanag. Wala silang tao sa loob ng Senado. Which is hindi naman talaga, wala naman talaga. Kung meron man makita, hindi natin alam kung saan nagdaan. Pero yun ang maliwanag na maliwanag. Nasaan ba yung tao? Tuloy. So malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan. Andan dito, inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa, o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Wala kayong advance information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala akong muna ibigay sa inyong information whatsoever? Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang Sergeant at Arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ako sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena, yung mga ganun po ba yung nangyayari? Ayun, nakita naman pala ni Sir. Oo. Kita niyo naman pala, Sir. Meron naman naka-uniforme dun, Sir. Baka siguro, inamin na rin ni Sir. May nakita rin siya nagbabarena. Ayun na ho yun. Paano nalaman nyo pala? Ano naging aksyon sana? Kung halimbawa, tinanggi na rin ni Sir. Sila raw ay napabibintangan, baka naman sa kanila pa ituro. Yun ang kaagam-agam ni Sir Baka sa kanila raw ituro dahil nagkakaroon na ng putukan. Tama, narinig nyo yun, di ba? Ngayon, alam niya naman pala. Di sana sinabihan niya na lang yung mga nakita niya na nagbabarena na may kasamang naka-uniforme, may logo Ibig sabihin, sino ba yun? Alam nga namang ibang tao yun. Diba? Sa bagay, meron naman palang may naaresto. Ang problema, hindi pala NBI. Volunteer driver, agoy. Yung volunteer driver ngayon ay yan. Nakakulong ngayon. Ayan ang masaklap. Senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Director, magandang gabi po. Si Edwin Sumangit po ito. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director, umangkas daw yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayag para mag-penetrate ang Senate building. Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, at tanongin nyo rito si Jan Consulta dahil sila yung media Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court. Yun naman pala. Nakakapagtaka lang, Sir. May lumalabas ho ng mga video nung unang araw. Tama ba? Nung unang araw. Sir, nakapasok ko pa nga doon dahil meron kayong pag-uusap Di ba? Naalala niyo ba yun? Di ba pumasok nga si Director kasi gusto raw siyang kausapin. Tama, gusto siyang kausapin kasi nga
o pag-uusapan nila yung mga bagay-bagay na bakit nakipaghabulan si Senador Bato doon sa mga ahente. Yun ang kanila na pag-usapan. So may arrangement na pala. Ang nangyari sa arrangement, ano nangyari? Pero sa pagtanggi na walang mga laruan, bang, walang ganon, kita ho, meron. Kasi tinanggi ho nung undersecretary, mamaya-maya sa video na ito, sa susunod na video, papakita natin yung pagtanggi ng undersecretary na babae na wala raw mga, wala raw. Ito, kitang-kita. At kitang-kita rin dito na talagang armado. Di ba? Hindi naman nagbibiro itong video na ito. Ito ay sa GSIS building. Kung gano'n man pala sa GSIS building at wala kayong aarestuhin, bakit kailangan pa magkaroon ng drilling? Bakit kailangan pa samahan ng mga ahente na ito para ayusin daw yung pagsasarahan ng building para maging secure daw yung GSIS? Ay nakakapagtaka lang naman. Mapapaisip lang naman, bakit nga ganun? Mayroon namang empleyado itong GSIS building na ito. Para sila ang magkumpuni kung ano man yung gusto nilang isara. Bakit kasama pa sila? Kasi may usok ko. Tago-tago kayo sa ako. Bakit yan? Tago. Hindi nyo alam sa At naririnig din natin sa kabilang side itong putok. Ayun po, naka-standby po. Yung mga tauhan ng NBI. Ayan. Ayan. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok ng barel na naririnig po natin. Hindi, ito patanong lang. Nagtatanong lang si Aling Ledesma. Nung kasagsagan, nung May 13, kung wala kayong plano, wala kayong balak na, kasi andyan pa si Senador Bato yung mga panahon na yan. Hindi pa nakakalis si Senador Bato niyan. Kung wala man lang silang balak at wala silang plano, bakit napunta? O nga sinabi nga Kuya Goods na humingi nga ng assistance yung GSIS building. Bakit ano ba meron sa GSIS building? Bakit kailangan i-protektahan? Meron bang yaman-yamanan dyan? May maneta ba dyan? Meron bang kilalang tao dyan na para protektahan? O merong daanan dyan papuntang Senate na hindi napasok? Yun lang ang tanong ni Aling Ledesma. Di ba? Huwag nyo na kasing pinagluloko mga taong bayan. Naka-full butter gear, pumasok sa GSIS, hindi lang 3 sasakyan, sabi ni Aling Marie. Oo, tapos may dalang mahaba. Tapos kukumpunihin lang pala yung kapirasong pinto. Ha? Kukumpunihin lang pala yung kapirasong pinto. Di ba? Eto na ngayon, si Palas, Undersecretary. Naku, dito kayo mawiwindang. Di bali nang wag lang mapahiya. Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang 4:00 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, Tingnan nyo pakinggan nyo, sabi ng babae, 4:00, nag-announce daw si Senator Bato na may aaresto sa kanya. Sabihin na natin walang tao, walang mga ahente sa Senate. Pero yung mga oras na yan, sinabi rin sa video doon ni Mamang Direktor na
pinaalis na yung mga tao niya diyan. Pinaalis na ang mga tao niya diyan. Mamaya ibabalik natin yung video. Kasi ito, si Ate Clara, Ate Claring, kung ano man yung tawag nyo kay ma'am, amo, manager, boss, bakit gano'n naman? Sana sabihin nyo na lang na wala naman talagang aarestuhin eh. Pero nagtataka, bakit may NBI? Ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director. Ang bilis Ang bilis nila diba? Ang bilis. Grabe. Si ate talaga, magaling mag-report si ate. Walang kasablay-sablayan ha. Tuloy. Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Wala nga sa Senado kasi nasa GSIS building, mami. Nakukuha nyo? Walang assault. Sinabi nyo na nga, walang tao, walang NBI sa Senado. Okay, sige, given, walang tao. Pero bakit nandoon sa GSIS? Tatanong lang kami. Yun yung bigyan yung linaw. Bakit nagpunta doon? Napakadami. Baka magulat kayo. Talagang andun sila, mayroon pa silang bit-bit. Hindi, ibabalik ko tapos ibabalik natin kay Ate Claring mamaya yan. Sige, ito, nasa GSIS. Sarado mo na lang yun, ha? Sarado mo yan. Dahan-dahan lang, ha? Sarado mo. Sarado mo lang. Di ba? Nasa GSIS eh. Kaya wala sa Senate. Ngayon, kung ang sasabihin nyo, bakit nasa Senate? Hindi natin alam. Kung saan sila dadaan. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, ayun na sa inyo na rin galing. Sa GSIS. Ano ba meron sa GSIS at bakit humihiling na protektahan ang building? Ano meron? Sige nga, ma'am, ito naman, para ka naman pinanganak. Parang ako pinanganak kahapon. Nang may nakita, sabi niya rin nang may nakita ang OSAA na may NBI sa GSIS, ano ginawa? B ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Wow! Ma'am, sa video na ito, papakita ko ulit baka sabihin nyo eto sila naka-gear up. Kayo naman Eto ba? Ano yun yan, ma'am? Hindi ba gear up yan? Ayan, pumasok sa GSIS. Gear up na. Diba? Bakit naka-gear up din yung mga... ito naman si ma'am, Wag puro, ma'am, wag puro sa side mo lang. Sabihin mo kung ano ang totoo. Diba? Kasi nakakaawa ang mga Pilipino. Sasabihin nyo ganyan na nangyari. Kahit hindi naman ganyan, kawawa ang Pilipino. Ma'am, kami ay nagre-reaction lang. Hindi namin kayo binabatikos. Pero sana sabihin nyo yung totoo. Diba? Sa bagay.
Alam na natin ang galawan, sabi ni Aling Ledesma. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Wow! Pagdating sa bridge Talaga? ng GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga Wow! Nakaupo! Naglalakad nga, mami. Nakaupo Blue lang. Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau. Kita nyo, ang mahirap dito, kahit may mali na siguro, sabi ni Aling Ledesma, pilit itinatama. Si General Aplasca, hindi naman ho magwa-warning shot yan. 'Di ba? Meron ho siya nakita mahaba. Malapit sa premises. Malapit na malapit. Sinabihan siguro. Ay ayaw ibaba yung baril. Nag-warning shot. O, kagaya ng sinabi ni ma'am, nag-warning shot. Bakit nakipagpalitan kung walang target? 'Di ba? Kung kayo ay hindi nagpupunta roon at kung wala naman pala kayong planong arestuhin si Senador Bato, wala naman palang plano, bakit nandun nga sila? Ano ba meron at mahiwaga itong GSIS? Biglang napasok sa eksena ang GSIS. Di ba? Meron bang maliwanag na pintuan? Lagusan? Doon ba ang maliwanag? Kasi kung wala namang maganda dyan sa GSIS at wala namang silang babantayan dyan at wala namang sino ba ang humihingi ng tulong? Yung humihingi ba ng tulong ay babantayan nyo? Anong ganap nyo dyan? Oo, saka bakit maraming mga dalang prrt at saka naka-full battle gear? Hindi naman bobo ito si General Asplaca, si General Asplacas ba yan? Asplanas. Si General Mau na lang, nabubulol na ako eh. Hindi naman ito pinanganak kahapon para gumawa lang ng isang eksena. Diba? Kita mo, nakanganga ka pa, ma'am. Ma'am naman, nakikiusap naman kami, ma'am. Oo. Doon lang sa tama, sa totoo. Kasi, sa bagay, kasi sabi nga ni Aling Ledesma, pagkakampi-kakampi, that's it. Nga naman. Aplasca. Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are Ito na. Wala na raw si Senator Bato, 11 a.m. Confirm. Sino ba naman hindi aalis doon, no? Ano ba si Senator Bato? Wala naman siyang Mama, ikaw tagapagsalita dyan. Ma'am, wala hong contempt order si Senator Bato sa Senate. Pumunta nga siya doon eh. Malaya siyang pumunta doon eh. Di malaya doon siyang aalis. Ano ba problema doon? Bakit nanggigigil kayo kung wala na si Senator Bato doon? At bakit nanggigigil sila kung nakaalis si Senator Bato doon? Kung wala naman palang arrest order para arestuhin si Senator Bato? Hindi kasi marami hong nagagalit eh. Meron daw nagsabi dyan, isang senador na mukhang unggoy. Paimbestigahan daw bakit daw nakatakas si Senator Bato. Mga unggoy pala kayo. Bakit? Arestado ba si Senador Bato sa Senado? Hindi. Kaya alis siya kung anong oras na gustong umalis. Bakit kayo nagagalit? Bakit wala daw doon? Ano ba? Inaresto nyo ba doon? Kinontep ba doon? Dinetain ba doon? Walang ganun. Kaya malaya siya makaalis. Kagaya na sinabi ni General Mau, hindi ho akusado, hindi arestado, wala kaming pakialam para pigilan si Senator Bato. Nagigets nyo? Bakit parang kasalanan daw ng mga osawa na pinaalis si Senator Bato? Wow! Wow! Doon pa lang makikita nyo. Ang point of view ng mga taong ganoon. Di ba? Malawak sila, pero mas malawak ang nakakaintindi sa mga nagpinagmumukha nilang anga. Wala naman palang kasalanan Senator Bato, gaya ng sinabi nyo, walang order para arestuhin. Bakit hindi kayo
pumapayag na umalis si Senator Bato. O ngayon, galing sa bibig nyo. Pinakawalan daw, pinakawalan. Di naman nakakulong si Senator Bato para pakawalan na. Umalis si Senator Bato nang hindi nyo nalalaman. Bakit ba kailangan pa magpaalam ni Senator Bato sa inyo? Di ba? Senator Bato, sa susunod, paalam ko sa mga to, ha? Parang gigil na gigil sila, eh. Till get the official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. General Natates, bilib ako dito, eh. Parang nadadamay na lang ito, eh. Ay, wala tayong magagawa. Tawag ng tungkulin yan, eh. Pero alam ko nasa puso nito na General Natates. Hindi tayo pagkakaila dito. Ang puso nito sa PNP. Siya lang talaga ang naging chief PNP. Nadadala lang siya. Pero maniwala kayo sa akin, hindi kaaway yan si General Natates. Nagtawag lang ng tungkulin yan. Ang puso niyan, siyempre, Senador Bato, ano niya yan, parang seniority, kumbaga. Baka nagpang-abot pa nga ata yan sa, hindi ko lang sure kung PMA ito o PNPA na, si ano. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong binanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be Ayan, narinig nyo, kailangan maliwanagan. Kaso nga lang, sir, boss, amo, manager, PNP chief, alam namin na ang puso mo na sa PNP. Pero walang kasalanan si Senador Bato. Walang arrest warrant, gaya ng sinabi nila. Tinanggi na nga nila, Walang order. Bakit nanggagalaite yung ibang senador, yung ibang mga unggoy dyan sa paligid-ligid, bakit daw si Senador Bato ay wala na sa Senado at pinaalis? Ano naman pakialam nyo kung umalis si Senador Bato? Hindi nyo kayang pigilan si Senador Bato dahil wala silang mga warrant of arrest para arestuhin. Ayun nga lang, baka muntik ng, alam niyo yung sitwasyon. At saka nga pala, nakabackup na po. Meron tayo nakikitang mga post na mga mista. Baka kung marinig nyo kung paano nagsalita si Senator Bato doon sa kanta ng PMA. Yung, ano ba tawag doon? Yung parang, nila? Talagang kumurot sa puso ng mga mista, suportado. Hindi na nanawagan si Senator Bato ng anumang bayolente. Ang sa kanya lang, ang panawagan niya lang, wag naman sana ipamigay ang isang Pilipino sa banyagang bansa para doon litisin ang kasalanan, kung may kasalanan man. Meron tayong sariling hukuman. Bakit hindi dito daan sa hukuman ng Pilipinas? Bakit kailangan pa doon? Yun ang nakakapagtaka. Kaya, yung panawagan na yun ay kumurot sa mga kaklase, mga kaibigan, mga kasapi ng PMA, yan, para tumindig sa panawagan ni Senador Bato. Magaling talaga, ibang klase. Pag talagang merong sinasabing brotherhood, ika nga, yan ang magsisilbing talagang, ano ba tawag doon, magiging parang sandalan o tutulong
Yung mga brotherhood o mista. So dito tayo. Ano ba ang sabi ni General Mau? Kasi in-interview siya ni Manong Ted eh. Ano yung dapat nating malaman Salamat dito? po sa panahon. Opo. Sige po, diretsuhin ko na. Can you hear me, General? Okay naman po. Naririnig ko po kayo. Okay, thank you very much. Sir, ito lang po, no? Kasi wala na ho kaming sapat nga na oras. Sorry po at kayo po kasi confirm na medyo late na rin po sa ating pong imbitasyon. Ganito po, meron kayong mga panayam at inyong binabanggit na nung nangyari po yung baril, yung putukan, in the afternoon pa lang, nakita nyo na po sa CCTV yung umano'y mga ahente ng NBI. Tama po? Ayun, nataliwas sa sinasabi ni Auntie Clara. 'Di ba? Kaya naman pala nakapag full battle clear na itong mga sergeant of arms at membro ng Senate security. May nakita na sila sa CCTV. Bakit kailangan bang pasinungalingan na wala naman daw mga ganun? Baka hindi lang talaga inamin. Sabi ni Aling Ledesma. Tama po, Ted. Opo. Saan po yon banda sa Senado? Marami pong area, Ted, na-observe namin na may presence ng armed individuals. At nakikita namin sa CCTV namin. Nakikita din namin yung mga media footages na-upload sa social media. Okay, NBI agents, can you just mention po, no? Marami diyan sa Senate vicinity ho ba ito? Saan pong banda? Kung i-describe ko, Ted, yung yung kinalalagyan nila doon sa pinuntahan namin na area, no. Ito po ay labas ng building pero nasa ledge po ito. Alam niyo po sa building, 'di ba, sa side. Doon po nakalagay yung mga yung mga makina ng split type aircon. Doon po namin sila nakikita. Okay. Ayun nga, nakikita niyo po yung sila nakita nating video, doon nga sila nakikita. So, namomonitor sa CCTV, kagaya nga lang sinasabi daw, wala daw mga laruan o bang-bang. Meron eh. Tsaka full battle gear. Hindi nyo naman pasisinungalingan ng video eh. Kahit na sabihin nyo, si Auntie Clara, kahit sabihin nilang wala, may nakikita naman sa video. Ano paniniwalaan nila? Yung salita ni Auntie Clara o yung video? Di ba? Kasi tinatanggi, wala daw. Ito sinasabi, meron. Ilalabas naman niya sa investigasyon eh. sa mga lugar na ito through CCTV, including ho ba doon po sa area kung saan po nangyari yung pong putukan? Tama po, nakikita po namin. As early as what time po ito? Kung hindi ako nagkakamali, Ted, mga more or less starting 6 o'clock, napapansin na po namin na nag-occupy na po sila ng mga area na pasok na po sa side ng Senate. Papasok, as in papasok. Kasi pasok na po sa area yung kanilang pinagpwestuhan. Pasok na ho sa inyong jurisdiction. Tama po. Okay. Although hindi ito inside the building, but yung ledge po, Okay. kasama na po sa area ng Senado. Did you care to... Ayun, okay, gets nyo. Yung sinasabi ni General Mau, hindi man sa Senate building, pero pasok na doon sa parang area. Sabihin natin part siya ng GSIS, pero malapit na doon sa Senate. Yun lang, lumabas na sa mismo kay General Mau. At doon naman sa issue, nakaklase ito ni Senator Bato, wala naman hong issue kung kaklase o ano eh. Ano ba ang problema? Wala naman hong kaso dito si Senator Bato. At sila na rin na nagsabi, si Director na rin na nagsabi, at si Pangulo na rin nagsabi, walang order para arestuhin si Senator Bato. Ang tanong, bakit nga nandyan kayo? Yun ang tanong. Anong ginagawa nyo dyan? Nakikipaglaro ba kayo ng tagu-taguan? O ungguy-ungguyan? Di ba kasi kung wala kayong aarestuhin dyan, at pinapunta kayo ng GSIS, anong gagawin dyan sa GSIS? Magpipiko kayo lahat dyan? Call their director to inform him of the presence of his agents.
Alam nyo, Ted, yun po ako nagtataka, ano, na, kasi si Director Matibag, meron naman siyang number sa akin, di ba? Hindi naman po kami ang pumunta dyan sa, ano, sila ang pumunta rito. I think it is but proper for him to call me, hindi yung sinasabi niya sa media ngayon na bakit daw hindi ako tumawag sa kanila. Eh, dapat siya tumawag dahil sila ang pumunta dyan sa area Yun, namin. isa pa yun, no? Tama. Kung ikaw ay may kailangan sa Senado, oo, ikaw ay hihingi ng permiso. Tama? Ikaw ay makikipag-coordinate. Tama? Eh kung meron ka palang balak na iba, eh malamang hindi nga tatawag, sabi ni Aling Ledesma. Pero kung wala namang balak at wala nga arestuhin, eh hindi kailangan tumawag. O, hindi siya tumawag. Ang problema, yung mga bata niya doon nakikipaglaro. Nakikipaglaro doon sa mga taga-Osawa. Osawa tuloy. Nakikipaglaro sila. Oh, naku. Yung mga laro nila hindi kaaya-aya. Maraming nabulabog. Diba? Opo. Sir, ano ho ba ang inyong agam-agam noong presensya po ng NBI doon po sa binabanggit yung mga ledge na ito? Ano ba? Kasi do you appreciate the fact na kung hindi po papasok sa Senado ang mga NBI agents, they have the responsibility na tiktikan kung sakasakali na baka lumabas ng Senado sa Ginoong Bato, bahagi po ng kanilang supposed to be hindi na-implement na mandate to arrest the senator. Ayun. Oh, tama yung tanong ni Manong Ted. Yun. Naudlot na unsami. Oo, tapos ngayon dahil na unsami, wala na ho daw arrest order. Palakpakan. Booking sila. So, ganun na lang. Simplihan lang natin. Kaya siguro sinabi na walang walang order na para pa-aresto, merong papalag at pumalag na nga. Kung umabot sa video natin ito, eto na, shoutout segment tayo. Ayan mula kay Ma'am Marilyn Nemuslan. Shoutout sa iyo Ma'am Marilyn ingat lagi Donce Gurado, shoutout po Noni Perez, shoutout po si Ma'am Noni. Jeff, shoutout po. Diana Aguilar, shoutout po. Flavinio Pakingin Jr., shoutout po. Joyce Antonia Bihero, shoutout po sa inyo. Inding Sapigaw, shoutout po. Rabi GM2ML, shoutout po. Journey True Scripture, shoutout po sa inyo. Joel Sumera, Willie Pilayo, shoutout po. Jilia Gawanon, shoutout po sa inyo, ma'am. Marcelino Jr. Balaso, shoutout po. Gabriel Abuera, shoutout po. Benticon, shoutout po. Sontay, shoutout po. Ivan Amarante, shoutout po. Jelo Belierte, shoutout po. Loretta Naong, shoutout po. Susan Soledad, shoutout po. Analito Alcaraz, shoutout po. Benitang, shoutout po sa inyo. Koti Reyes, shoutout po sa inyo. Lisa Cardenas, shoutout po. Zenaida Bello, shoutout po. Rowena Vertudes, shoutout po. Ruel Torres, shoutout po. Munsi, shoutout po sa inyo. Febagyo, shoutout po sa inyo. Elizabeth Halim, shoutout po sa inyo. FML, shoutout po. Fernando Claroso, shoutout Clarosa. Claros, shoutout po. Malu, shoutout po. Edgardo Gases, shoutout po. Virgin Sitameha, shoutout po. Lilia Gawanon, shoutout po sa inyo. Journey Through the Scripture, Celia Clan, Kawax, Nicole Ann Crisostomo, Maria Omar, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, ang aking paglalambing naman ay share nyo yung video, like, share nyo yung video. At syempre, kung hindi pa kayo na siya shoutout, damihan nyo po yung pag-comment para mabasa ho natin. Para, halimbawa, hindi ko nabasa, tagtarin nyo ng comment para mabasa natin at ma-shoutout ko kayo. Hanggang sa muli po, bye-bye!